ang sarap sa presensya ng Diyos. Feeling ko, hindi ko na kailangan magbigay ng mensahe kasi lahat tayo ay lulod na sa presensya ng Lord. But this time, I would like to give an opportunity sa aking wife na narito na at least mag-greet ka naman si Lord na happy Thanksgiving sa Happy Thanksgiving. That's Ay, hallelujah. Yun lang po, napakabuti ng Panginoon. Sabi ko kanina, nagpumunta ko doon, ako, Lord, let this area fill with your presence, miracles, healing, restoration. Alam niyo ba, nandito naman tayo hindi para sa speaker eh. Nandito tayo sa kilos ng Panginoon sa bawat buhay natin. Kasi may mga churches na ang ikli lang ng worship, pero grabe dito yung worship. Bigay todo. Pag alam natin na nandito tayo para sa Panginoon, yung linyada ng kantahan ay tamang-tama sa'yo. Bigay mo na yung pinaka-the best mo sa Lord. So, happy Thanksgiving Day. Meron pala may iwan na verse, sa Psalms 32 verse 8. Sabi doon na, thus says the Lord, I will guide you to the best pathway, and I will counsel you, and I will watch over you. So, naghanda ang Panginoon sa iyo ng maayos na daan. Sabi nga, the best pathway. Gusto niyo maayos na daan? Yung daan kung saan nandun ang pag-counsel ng Panginoon, yung daan kung saan nandun ang patnubay ng Lord, nandyan po yun sa Psalms 32 verse 8. I will guide you, ang Lord ang nagsabi. So, alam ko na ginaid kayo ng Lord kasi nandito kayo ngayon. Alam niyo na ang Lord ay may gagawin sa inyo at magandang umaga. Hallelujah! Are you excited? Sino ba ay excited dito? Para hindi ka anong malakas. Sino ba ay excited dito? Ready na ba kayo sa taon ng 2025? Ay, hindi ba kayo ready? Ready na ba kayo sa 2025? Kahit na sabihin natin, Lord, ready na ako. But there's something na sa loob mo na, Lord, alam ko na dapat kong may paghandaan dapat ako sa taong 2025. And the most exciting part of this month of December, alam niyo ba kung ano? Tada! Yan yung most exciting part. Alam niyo ba na isang bagay na madalas na napapansin niyo sa panahon ng season na ito? I will get it as mga parang teaching type, pero more on trivia, para at least meron tayong kaisipan, bakit natin sineselebrate yung ganitong klaseng occasion? At gaano siya ka-importante sa atin? Bakit na kakaiba ang December sa January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November? Bakit siya kakaiba na meron namang, pwede namang gawin ng January to November? Wala namang Pasko ang Pasko ay everyday. Ang kasiyahan ay everyday. Tama po ba? Alam niyo po ba kung ano ang pinaka-importante sa ganitong season? Hindi po ang bigayan. Hindi po ang respetuhan sa isa't isa. Hindi po ang pagmamahalan sa bawat isa. Alam niyo ba kung anong pinaka-importante? Dahil lahat ng mga ito na sinabi ko ay bunga sa mga naranasan mo na yung na-encounter kay Jesus dahil everyday na pwede kang magbigay. Kahit anong buwan, pwede kang magbigay ng respeto sa isa't isa. Kahit anong buwan na pwede kang magmahalan sa ibang tao. Pwede kang magbigay ng forgiveness. Dahil lahat yan ay magagawa mo kahit hindi December. Napakatahimik po. Saan po ba kayo nakatingin sa Louis Vuitton? Lahat po, Pastor. Ay lahat. Naku, delikado tayo dito, Pastor. Everything that happens during this season is a result of the understanding na minana sa ating mga ninuno pag panahon ng December. Hindi ka naman nagising o pinanganak sa mundo, ay alam ko na si Jesus. Diba?
There's someone na nagtuturo sa iyo tungkol kay Jesus. Tungkol sa Panginoon. At yan ay minana natin. But, minsan ay may nakakalimutan tayo, our understanding of who He is. Doon natin nakikita ang kulang. Do you know the real reason we celebrate this kind of Thanksgiving? It's because of your life still blessed and remains whole by the grace of God. Amen. Hindi ka nagkasakit. Hindi ka nilagnat. Hindi ka na-aksidente. Hindi ka na-disgrasya. Amen. May mga pagsubok man, pero naging matagumpay ka. Lumubog ka, pero hindi ka, Praise God. I mean, lumubog ka, pero hindi ka linulot. Nasaktan ka, pero nagpapatuloy ka pa rin. Nabiyak ka, pero hindi ka wasak. Praise the Lord. Sino mo ba sa buong taon na ito ay nakaranas ng na-hospital ako? Hallelujah. Come on. You have to give thanks to God. Lord, grabe. Nandito ako ngayon sa harap ni Pastor. Nasa buong taon, 3 araw na lang. 2025 na. Meron po ba kayong expectation? Meron bang nasa isip ninyo na ito na yung mangyayari sa akin? You don't know what will be happen. Pero alam ng Lord kung anong pwede niyang gawin para sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya po yung pinaka-reason why we celebrate today, huwag tayo maging katulad ng 10 lepers. Titingnan niyo sa Biblia, sa Book of Luke, na ang 10 mga, ano ba sa Tagalog lepers? Mga ano? Ha? Mga ketungin. Diba? Kumahalala niyo yung 10 mga ketungin. Sila ay naka-isolate sa community. Nung dumating si Jesus, alam niyo ba, sadyang intentionally na pumunta si Jesus. Bakit? Nakita niya lahat ng mga tao doon. Pinagaling niya ang 10. Umalis sila. Pero nung umalis ang isa, oops, may nakalimutan ako. Teka, babalik ako. Alam niyo ba kung anong pinakamasakit dito? Dahil ang bumalik ay isang Samaritan. Pero the rest ang mga Hudyo. At ang mga Hudyo ay yun ang malapit sa Panginoon. Samantala mga Samaritan, hindi sila ganun kalapit sa Panginoon. Pero naalala ng Samaritan, oops, teka, magpapasalamat muna ako kay Jesus. Ano sinabi ni Jesus? Teka. Sampu kayo, di ba? Nasaan yung isa? Alam niyo ba, sa taon na ito, dapat tayo magpasalamat. Kaya na sinabi natin, Lord, maraming salamat sa isang taon na ako'y narito. Malakas, masigla, gumagalaw pa ang tuhod, nakakainat pa ng buto, nakakakita pa, nakakahinga pa. Alam niyo ba, ang pinakamagandang pagpasalamatan natin sa Panginoon, yung tipong gigising ka na nakakahinga ka pa. What if? What if? Pero di ko naman sinasabi na, Pastor, grabe ka naman magsalita. What if? Napagising mo, Natatawa. di ba? Alam niyo ba kung anong pinakasimple na gusto ng Lord? Yung babalik ang San Samaritan na magsabi, Lord, thank you. Huwag tayo katulad ng isang Kristiyano, pag gumawa ng milagro ng Panginoon, ay, praise God, hanggang doon na lang. Ako talaga nagpapasalamat lang sa Panginoon dahil ganito kaibigan. Hanggang doon lang. Itong mga tao na ito na mga pinagaling, itong mga tao na binigyan ng grasya ng Lord, itong mga tao na naka-receive ng miracles, itong mga tao na binigyan ng pagkakataon ng pag-asa, ito yung mga tao na naggrabing pag-glorify nila sa Panginoon at pagpapasalamat nila sa Diyos. Ano sinabi ni Jesus sa isang bulag? Pakita mo yung sarili mo dun sa mga
sa mga pari. Pero before that, he thanked Jesus. He loved niya si Jesus. Ilan po ba sa inyo rito ang nagdi-devotion and there's something na, Lord, I thank you. Alam niyo ba yung kanta kanina? Lakas at buhay, iaalay ko sa iyo. Magagawa po ba natin yan? This coming 2025? Pray mo na tayo. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful opportunity. Maraming salamat na ang iyong salita ay talagang makapangyarihan na makapagbabago ng buhay namin. Maraming salamat na ikaw ang Diyos doon, ngayon at kailanman. Sa mensahe na aming pakikinggan, ikaw, Lord, ang maitataas. Amen. Hindi, Panginoon, ang iyong lingkod, kundi ang iyong pangalan lamang, O God. Kung gaano ka mabuti, kung gaano ka mahiwagang Diyos na nagmamahal sa amin. In Jesus' name, Amen. Ang scripture na aking ibabahagi sa inyo ay maging isang historic and momentum that can change your life. And you will have to remember this message as we enter to the next challenge, to the next year. 3 araw lang, dahil sinabi ko 3 araw na lang ay 2025 na. Siguro ang iba sa inyo mag-iisip na, dagdag edad na naman. Ay nako, ako ay 47, 48 na. Sana manatili akong 47. 47 and a half. O 47 and a half. Alam niyo, mas blessed pa ngayong mga leaf year kasi pag yung mga leaf year, walang mga February 29. Pag ikaw pinanganak ng February 29, blessed are you among women. Dahil ang taon mo, bibilangin mo pa after 4 years. Iisipin mo pa, pagkatapos ng 4 taon, okay, dagdag ang edad ko. Sino po ba yung mga February 29 dito? Praise the Lord, tatay. Bata ka pa. 18 pa lang yan, 18. 18 years old, di ba? Hindi halatang matanda. Pero, tingnan nyo, di ba? I mean, bless ang mga tao na nakakarating sa ganung edad. Amen? Hallelujah. So, we reflect on the topic, my gifts and offering to the King. Mismo yung topic na yan ay napaka-intimate, napaka-personal, na hindi ito by group at hindi ito by friends or by GC. Ito'y sinasabing my, ibig sabihin, sarili mo na dedikasyon, sarili mong kilos, sarili mong gawa, sarili mong gagawin ang lahat para sa hari. Yun ang tinatawag na personal. Kasi pag sinabing hour, bahala kayo kasi hour naman, pwede akong matulog. Pero pag sinabing my, it's a personal. And this is now a challenge for you. This coming 2025, ano ba ang tinatawag mong personal na meron ka o gagawin mo sa Panginoon? Magandang kung iwan ko sa inyo yan. Basahin po natin ang Matthew 2:10 and 11. Sa New Living Translation, sabi ito, when they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with the gifts of gold, frankincense, and myrrh. This scripture is a perfect example of our gratitude. Ito yung pinaka-example. Kumbaga, kung ating makikita itong mga, these 3 kings, so sabihin natin magi, pero hindi man sila tunay na king, but they are magi, they are the astrologers. Ito yung mga manghuhula sa kapanahon ng Persia, sa panahon ng Babylonia, sa mga Westland. Ito yung mga tao na nakakabasa ng mga bituin sa langit. Biruin mo, they are pagans, they are unbeliever na nagpapasalamat sa Panginoon. Ito yung mga unbeliever na nag-Christian na they encounter Jesus Christ. Ay, okay lang. Basta di lang mga gat.
So this scripture is a perfect example with our gratitude to the King. Nalan. Sound. Yun. And invite us to consider how we honor God and with our gifts, both tangible and spiritual. And our offering, both our talents, treasures, time, and our hearts. May mga puso na dapat ay makinig, hindi lamang, may mga puso dapat ay marunong makinig, hindi lamang nakikinig. Alam niyo ba, ang puso ay nakikinig? Pero minsan hindi pinapakinggan. Sabi mo sa katabi mo, nakikinig ba yung puso? Nakikita mo ba yung sarili mo na ikaw ay kinakausap ng Panginoon dyan sa puso mo? Dahil minsan nakakalimutan natin na ang puso natin ay marunong makinig, pero hindi pinapakinggan kung ano ang kanyang naririnig. Iniisip lang natin na okay lang pala ito. Pero no. May sinasabi ang Panginoon right now na dapat kang makinig. Sabihin sa katabi mo, dapat kang makinig. So baka ikaw yung tintukoy ni Pastor. Hallelujah. So during Christmas season, we are reminded with the gifts of wise men brought to Jesus. And these gifts were not random, but deeply symbolic, heartfelt offering to the King of Kings. Sa panahon nila, ang mga magi, pag nagbibigay sila ng regalo, hindi sila basta-basta nagbibigay ng regalo. Kahit pa ikaw ay sikat na hari, hindi sila basta-basta naglalabas ng importanteng regalo. Dahil itong mga regalo nito ay mga luxury item na walang makikita sa anumang buong daigdig na ganong klaseng gift. Pero bakit nila naibigay yun, nag-gift na yun kay Jesus? Di ba mapapaisip ka? Bakit kaya? And this magi ay napakaseryoso nila. Hindi sila basta mapapatawa. Hindi mo sila basta mapapa, saya ko! Hindi mo mapapagawa niya ng mga magi. They are serious people. They are second in the command of the king. Mismo ang king pa mismo ang magsasabi, ano ang sinasabi ng mga bituin? Sabihin nyo sa akin. Ganon ang mga magi. Kaya nung sila naglakbay, bago mo na maglakbay, they studied about the stars. Bibilang ko po kayo ng bakal nito. They studied the stars. At alam nila kung ano yung mga prophecy na mangyayari sa kapanahunan. And yung star na kanilang nakita is an explosive star. Na kanilang tinitingnan, parang kakaiba yung star na ito. Bigla siyang sumabog. Bigla siyang umilaw na napakalakas na kakaiba sa lahat ng mga bituin. And they reminded that there's someone that born to be a king. Wala man sinabi sa Biblia na sinabi ng God sa tatlong hari o tatlong magi na magbubuo ng isang king. Pero makikita mo sa Biblia, naghahanap sila ng bata na isang hari na maghahari sa buong mundo. Pero kung yung mapapansin, hindi sila sabay-sabay. And these three magis, itong three magi na ito, ay nanggaling pa sa Asia, nanggaling sa Europe, at nanggaling sa Africa. Biluin ninyo, ilang miles ang kanilang nilakbay. Pause muna po tayo dyan. Ulitin natin, Matthew 2, 10 to 11. When they saw the star, they were overjoyed. Rejoice greatly. Their joy are no bound limit. Sa ibang translation, sa the Passion Translation, mas maganda sa Passion Translation, sabi nito, when they saw the star, they were ecstatic. And they shouted, celebrated, and unstrained joy. At pag sinabing unstrained joy, hindi mo mapipigilan. Sino mo may mga tao rito, pag panahon ng Sunday, hindi mo mapigilan na pumunta ng simbahan? Amen. Praise God.
Eh, pastor, sarap kasi ng hangin sa bahay, malamig sa mapuno. Makikinig pa ako ng concert. May pupuntahan pa ako ng Sunday, napaka-importante ng school. Pastor, kasi kaya nga ako na-late dahil hinintay ko pa ang tricycle na dumating sa bahay namin, hindi man ako napasakay. Naghintay ako, pero ano nangyari? Eto, na-late ako. Kung tunay na katulad ka ng Maggie, maaga pa lang, nandito ka na. Praise God. Nandiyan pa mo ba kayo? Amen. Hallelujah. Plakpakan ko natin si Jesus. It represents profound moment of worship and giving that continues to inspire us. Ito ay patuloy na sinasabi sa atin, paulit-ulit na kung paano itong mga magis na ito na nagbibigay ng inspirasyon sa atin kung paano sila nag-worship sa hari. Nang they encounter Jesus, their response was joyous and reverent. Napaka-respetado nila. Hindi magagawa ng magi yan ng ibang mga, hindi magagawa ng magi yan sa ibang hari. Hindi mo sila mapapaluhod. Mismo pa ang hari ang luluhod sa magi. Bakit? Nasa kanila ang vision. Nasa kanila ang prophetic. Nasa kanila ang lahat na nakikita nila sa bandang unahan. Hindi mo sila mapapaluhod. Tingnan niyo po sa buhay ni meron isang king and meron prophet na ang king dagdagal sa prophet. Sinasabi na, ayoko niyang gano. Micah ang pangalan. Correct niya, pastora. Sabi, ayoko na kay Micah. Pag ako nagsasalita, kinukontra niya ako, inaaway na niya ako. Last na kayo ng asawa. Kasi sa panahon, naging ba nangyayari? Kasi sa panahon na yun, magkukolaborate sana sila nila Josaphat. Pagkukolaborate nila kay Josaphat, sabi ng isang hari, I think it's Ahab, sabi niya, uy, mag-collaborate tayong dalawa para matalo natin yung tatlong Hittites na yan, mga Amorites na yan, lahat ng types, lahat ng mosquito. Mosquito types. Lahat ng mga types na yan. Mag-collaborate tayo para matalo natin sila. Pero, si Micah ni ibang propeta. Sabi niya, teka, wait lang muna. Tingnan natin kung ano sasabihin ng Panginoon. Lahat, kakaibang propeta ito si Micah. Kakaibang propeta ito, bakit? Hindi siya nakikisahalo sa mga propeta na sumasanayon sa hari kung ang gusto ng hari. Hello? Hindi siya sumasanayon. Bagkos, ang sinabi pa ni Micah, teka. Maganda naman yung idea ninyo na magkukolaborate kayo. Pero, hintayin natin kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Dapat ganun din po yung buhay natin. Kung ang tao ay nag-agree sa kanilang mga desisyon sa buhay, o yung kaibigan, meron kayong pinag-uusapan at nagtutuong kayo sa collaboration or anything na seems like good idea, dapat meron ka kaisipan, teka, ano sinasabi ng Lord sa akin? Amen. Kasi madalas tayo mga Pilipino, mabilis tayo mag-desisyon. Pero hindi tayo nag-iisip kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Praise the Lord. Magandang idea. Magpatayo tayo ng malaking simbahan. Yung alam mo, yung putin po na pupunta lahat ng mga tao. Ito din, sinasabi mo na. But there's a prophet. Sabi, teka. Tingnan muna natin kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Amen. That is Micah. Kaya galit na galit si Ahab. Sabi ni Ahab, ayoko niya sa propeta na yan. Mataaray yan. Maldita yan. Ayoko sa kanya. Dahil lagi na lang akong ginaharangan sa aking mga plano sa buhay. Ayoko sa kanya. Pero ano nangyari sa buhay na yun? Sa pagkakataon na yun? Si Jehoshaphat, mas nakinig siya kanino? Kay Micah. At sabi ni Jehoshaphat, okay, frontline tayo. Praise and worship, good tayo.
lakas at buhay ko aanay ko sa iyo. And those enemies, nagpapatayan na lang isa't isa sa kanila. Gusto niyo ba yung ganun? Yung may worry ka sa buhay, grabe ang problema mo, pero nag-worship ka, lakas, buhay, mapapansin mo na lang kinabukasan, talaga, grabe, praise the Lord, gumaling ang aking nanay. Praise the Lord, ang aking tita lumabas na sa ospital. Praise the Lord, ang aking anak nakapasa ng exam. Praise the Lord, why? Because you seek God more than anything else. Dahil minsan iniisip mo, siguro mas kung ano yung nakikita ko. No, hindi kanya lang patingin ng Lord. Gaya ng sinabi ko nung nag-usap kami kagabi, God is a contrast siya. Ang iyong nakikita ay hindi yan ang nakikita ng Lord. Pag magsabi ka mahalin mo ang iyong kaaway, mamahalin mo talaga ang iyong kaaway. Kung mag-forgive ka, kailangan ka talaga mag-forgive. God is very, alam mo kung saan ka kung ano yung weakness mo, yun ang gagawin niyang strength para sa iyo. At doon natin nakikita sa mga magis na ito. Balik tayo sa magi. Kasi parang medyo lumiko ako, I don't know, kung siguro may ilan sa atin, even sa online, kailangan ito message ito. Hallelujah. They bowed down and worshiped and over-treasured and reflected the significance of Christ's identity. These scriptures challenges us to reflect on our response to the presence of Christ in our lives. What treasures or gifts can we bring to Him today? Yan ang magandang tanong. Ano ba ang treasure? Ano ba ang pinaka-gift na pwede mong ibigay sa hari? Inaibigay mo kay Jesus. The wise men traveled great distance. Gaya ng sinabi ko, napakalayo. Para lang puntahan kung saan yung stars na nakatutok doon. Kung saan itong stars na naka-standby. Gusto nilang puntahan. Pero alam mo ba, ang San Cristiano, pag ikaw ay binago ni Kristo, umaga pa lang, wala pa siguro sa start ng service ay naririto na. Hindi siya nag-care kung gaano kalayo o gaano kalapit ang kanyang bahay. It's not about the nearest, it's about the dearest. Kung dearest mong simbahan, kahit gaano ka pa kalayo, Praise God. pupunta at pupunta ka pa rin. Kasi, malayo umuulan, lakas ng ulan. Bumabagyo, kahit walang bagyo, sheer lines lang. Wala pa masahe. May kwento po ko sa inyo. Ewan ko kung narinig ito, nag-iilang. Nagkaroon ng rapture. Sabi ng, bago mangyayari yung rapture na yun, yung isang member ay bumisita sa isang simbahan, sa isang kapatiran. Sabi niya, bro, simba tayo. Sabi niya, wala pang, sayang bro kasi walang magbabantay sa bahay namin, wala si mama. Sige, sunod na tayo. Next Sunday na lang. Lumalang sumunod na Sunday. Bro, siguro naman, hindi rin si nanay mo. May nagbabantay ng bahay ninyo. Sabi niya, hindi pa rin bro, walang magbabantay sa baboy namin Walang magpapakain si nanay kasi hindi siya basta-basta magpapakain ng baboy namin Ako lang nakakaalam kung ilang takal, ilang ganyan. Pero alam ng tao na siya ay lamang nagre-reason. So sabi niya, sige, next Sunday na lang. Sumunod ng Sunday, bumalik na naman siya. Sabi niya, bro, nakapagpakain na sa amin, nakita kita. Nandiyan na nanay mo. Ang mga kapatid mo, nandiyan na yun. Wala kang siguro yung reason para pumunta ng simbahan. Sabi niya, bro, wala akong susuotin Lahat, labahan, tingnan mo ng mga nakasampay Wala talaga. Pati ako napapatay. Ayan. Alam niyo kung ano sinyas noon pag ako napapatayan? Tama na, pastor. Tama na. Tama ka na dyan.
Eh, yun na. Bumalik, sabi niya, sige, next Sunday na lang tayo. Siguro naman, makakapagsimba ka na. Bumalik yung lalaki, dala yung damit. Sabi niya, bro, wala ka lang reason. Nakapagpakain ka ng baboy, nandiyan yung mga kapatid mo, nanay mo, nagpapatay ng bahay ninyo, meron akong surpresa sa iyo, damit. Para isuot mo ngayong Sunday na ito. Anong sabi niya? Bro, di kasya sa akin yan. Sabi, subukan mo muna, di kasya sa akin yan. So, okay. Iniwan. Hindi na pumilit yung lalaki. Diyan, tadang. Nagtingala ang lalaki. Natingala. Ano ba? Nagtaka yung lalaki. Bakit kaya si brother hindi na pumapasyal sa bahay pag Sunday? Ilang linggo na, hindi siya dumarating. Nakarinig na siya ng rumors na nagkakawala ang mga tao. At naalala niya, rapture na pala. Anong sabi niya? Lord! Bakit mo ako iniwan? Anong sagot ng Panginoon? Ito, story lang to ha. Story lang to ha. Sabi ng Lord, wala kasi magbabantay ng baboy mo. So ano po yung point ko doon? Ano ba ang point ko doon? Napaka-special, gaya sinabi ni Pastor Sunny Boy, this is not an ordinary day. Sunday is not ordinary day. Yung Sunday ay napaka-importante para sa iyo at para sa Panginoon. Ang Sunday na yan, yun yung panahon na ma-heal ka. Yun yung panahon na ma-serve ka. Yun yung panahon na ikaw ay bigyan ng pagpapala ng Panginoon. Eh, Pastor, makakaintindi naman si Lord kahit hindi ako magsimba. Hindi yun naiintindihan ng Panginoon. The very best gift na pwede mong ibigay sa Panginoon ay yung Sunday na nagpupuri at nagpapasalamat ka sa Kanya. Hello! Nandiyan pa po ba kayo? Yes! Sabihin mo sa kanila mo, parang ikaw yung tinutukoy ni Pastor. Ilang miles ang travel itong magi na ito? According sa calculation ng mga theologian, na itong mga magi na ito ay nag-travel 2,000 to 4,000 miles para lang abutin ang lugar ni Jesus. Eh dito sa Balanga, ilang miles lang ba? Ilang metro lang ba? Eh Pastor, sakit pa ako eh. Alam niyo ba, may time, challenge ko si Pastora. Sabi ko, sweetheart, kaya ko maglakad mula sa Molino, Cavite, hanggang Maynila, Baseco. Kaya ko maglakad. Sabi niya, kaya mo? Kaya ko. Mahal ko ang Lord. Pero yun pala, wala pang masahe para punta doon sa bahay. Naglakad ako. Nung nakaabot ako sa Baseco, ito tubog yun, oh. Pero ilang kilometers lang yan. Pero itong mga magi na ito, miles. Pag pinag-uusapan ng miles, siguro 1 mile pa lang nga, pagod na tayo. Pero 2,000 to 4,000 miles, hindi sila napagod. Eh kasi Pastor, nakakamel sila eh. Oo nga, nakakamel sila, pero may mga kasama sila. Kasi akala natin, yung 3 kings lang. Akala natin yung 3 magis lang. Ang nandoon na pumunta kay Jesus, hindi. May mga kasama sila. Pag ang isang importanteng tao sa palasyo ay lumabas, delikado. Pag ikaw ay isang propeta na lumabas sa castle ng hari, na kung saan inirespeto ka ng hari, pag ikaw ay lumabas, ikot ka. Kaya yung mga 3 magi na yun, sila ay may mga kasama. Sa tingin nyo ba, magre-reklamo itong mga kasama niya? Hindi sila magre-reklamo. Diyos siya yung propeta ko. Pag tayo ay sinabihan ng ating pastor, o punta tayo dito sa San Lazaro, punta tayo sa ganito, sa ganyan, huwag tayo magreklamo na malayo, masakit ang paa ko. Dahil itong magis na ito ay hindi nagreklamo. Maabutan lang nila si Jesus. How important is it? Diba? Ito pa, when they arrived, the first response was to bow down and worship Him.
Ito yung isa nagiging isang problema sa isang simbahan. Pag dumating ang isang member, tika pastor, mamaya natin mag-usap, ulit pa ako. Mamaya natin mag-worship, ulit pa ako. Pero dumagi na ito, the first response ng mismong pagdating nila doon sa lugar na kung si Jesus ay pinanganak, they worship and they bow down. Hindi yung nung pumunta sila doon, ay magsasabi, ano nangyari? Sino pa na yan? Ano po? Teka lang muna, Mary, Joseph, sabi mo na, hihingan mo na kami, kasi nabago kami. Wala silang ganoon. Dahil ang ganun lang kaisipan, gusto nilang pagsilbihan ang hari ng mga hari. Paano pa natin i-respeto? Paano pa natin i-honor yung King of Kings? Na yun po dapat na mamulat sa ating kaisipan that this coming 2025, baguhin na natin ang ating tradisyon. Minsan nabubuhay tayo sa tradisyon. Pagdating natin sa simbahan, nakaupo lamang tayo, taghihintay tayo. Ang clock ay maghintay 4, 3, 2, 1. Ganyan, yes, worship the Lord. Even ikaw ay nasa simbahan na pwede ka mag-pray in the Spirit, pwede kang lumuhod at magkasal, pwede kang pag-pray ang simbahan. Hello, you are not a Sunday goer, you are a worshiper. Worshiper. Kaya ito yung pinakagusto ko dito sa KGC. Ha? Ano sito? QGC ano? Nagkaroon pa ng M. Ano kayo may M? Ministry. Kaya minsan, kinukulit ko si Pastor sa likod. Kailan tayo makakapunta kaya dyan? Dala niyo ba, you are blessed people. You are blessed church. Because you have a pastors who love worship the Lord. Gusto niyo ba tayo na simbahan? Na pagdating sa simbahan, hihintayin mo ang isang worship leader or hihintayin mo ang isang pastor na magsabi, oh, tumayo tayong lahat at tayo ay umawi ng hallelujah. Amen. No! Ang gusto ng Panginoon, alive, effective. Yung pagtaas ng ating mga kamay na sumisigaw tayo na, Lord, all the glory belongs to you. Lahat ng nangyari sa akin from Monday to Saturday, eto ako, buhay na buhay, malakas at masikap, pinagpala ng Diyos. Ganun dapat yung response natin. Kung ikaw man ay sugatan ng buong linggo, ikaw pa rin ay tagumpay dahil nakaabot ka sa simbahan. Nakaabot ka sa simbahan kung saan ay ipagpapasalamat mo sa Panginoon na Lord, nandito ulit ako. Minsan talagang kaaway, gumagawa talaga ng hakbag eh. Minsan may mag-aaway. Hindi na natin yan kukunin o hindi na dadalhin yan sa 2025. Ipag-pray mo yung asawa mo kung yung asawa mo mahilig makipag-away. Panahon ng Sunday, nagsisimpa pa lang, nag-aaway na agad. Magkukulitan, damit pa lang. Pagsisaotin pa, pakita suot mo. Saan ako talagang suotin ko? Alin ako mas iba, kulikot mo. Tatay, nanay, kain ba ako? Huwag kayo kumain. Wala na, nasiraan na ng si nanay. Kaya ko naman siba. Huminto tayo sa bahay. Panood tayo Netflix. Huwag na natin dalhin yan sa 2025. Pagdating ng linggo, Friday pa lang naka-ready na yung susuotin. Saturday pa lang naka-plancha na. Na alam mo na ang lulutuin. Mag-uusap na lang kayo. O, sino magluluto ng Sunday na morning? Ay, daw ka kayo. Sure ka, baka pag kinabukasan. Sasabi mo, naglutom ako. Huwag kang ganyan. Dapat tayo pag-usapan. Lechado daw po. Dapat tayo pag-usapan. Hindi pa nauna sa Sunday sa kayo mag-aaway. Misa kami ni Pastor, sabi, oh. Pero malaki ng pagbabago nangyari sa amin. Wow! Hallelujah. At I am so blessed to have my wife.
Yan yan eh. Ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Na pinakasalan ng pinakagwapong pastor. Hallelujah! So what is your first response pag ikaw ay dumating ng simbahan? Anong gagawin? Pray. Parang nag-aalangan nata kayo ha. Ano ang yung gagawin? Yun yung unang step, the model of worship. The model of worship na kung saan ay pinapakita mo sa iyong mga anak kung paano ka nag-worship sa Panginoon. Nadala-dala mo ang iyong anak na, alam niyo ba pag pinag-usapan ang model, hindi pa yung model na rampahan ang gaganyan, no? Hindi yung model. Sa in Greek word ay tinawag siyang Montello. Montello. Ibig sabihin ng Montello is pattern. May pinapattern ba ang anak mo? Kung paano si nanay, si tatay na mag-worship kay Lord? Meron bang another word na Montello is standard? Ano ba ang standard ng nanay, tatay ko pag sila ay nag-worship sa Panginoon? Ano ba ang kanilang standard? Ang standard lang ba nila, papalakpak lang? O sumasayaw? Isang hari sa Old Testament na mismo binigyan ng, pinuli ang hari na yon. Dahil sa kanyang pag-worship, grabe ang kanyang pag-worship, ilubad niya ang kanyang suot bilang hari. At kilala niyo yun. Sino yun? Si David. Bigyan kita ng prize. Mamaya magka-prize ako. Yun. Guys, sa surprise. Si David is a worshiper na mismo sinabi ng kanya, huwag ka kang ganyan. Nawawala yung dignidad mo. Pag tayo dapat nag-worship, kahit gaano pa kaganda ang suot mo, maglumuhod ka. Kahit gaano katingkad ang iyong damit, itapa mo. Kasi pag tumayo ka na, hindi na matingkad yan. Ano ba ang form of worship mo? Ano ba ang pattern mo? Ano ba ang pwede mo ibigay sa next generation? At nakakalungkot kung ang ating generation ngayon, young people, kung ang young generation ngayon ay hindi gaano nag-worship, ano susunod na generation? Nakatunganga na lang. Pag mag-pray, nakadilat ang mata. Panginoon, maraming salamat po sa ilaw. Salamat po na biyaya mo sa amin. Tapos may dancing pa. Lord, thank you. Hindi naman ako against sa ganun. Pero, kasi sabi ka, pastor, nagmamatter about the heart yan eh. Pero kung seryoso ka, you have to pray intently. You seryoso. Gaya na sinabi ko, ang magi, napakaseryoso nila. Pero nung pagdating nila doon, kay Jesus, grabe, walang pigil ang kanilang kasiyahan. Hindi mo basta-basta mapapasaya ang magi. Sa kalahat ng hari na kanilang pinuntahan, doon lang kay Jesus sila naging masaya. At ang maganda pa nito, umalis sila na hindi sila dumaan na kay Herod, kay King Herod, dahil alam ng mga, hindi man alam ng mga magi, pero nasa kaisipan nila, baka itong kanyang isumbong kay King Herod ay patayin lahat ng mga bata. And God gave a vision. Ito sa magi na ito. Wag na kayong pumunta kay Herod. Pero what do you think? Na Christian kaya ang magi? What do you think? Ako? Sa aking pananaw lang ha, they are pagans. When they encounter Jesus, they've been born again. Dahil lahat ng mga magi, yung tatlo na yun, sila ay nagkaroon ng overjoy. Sila. Hindi ba nila na-experience sa buong buhay nila na matagpuan nila si Jesus?
the King of Kings na nakapagbago sa kanilang buhay. When God said, don't return to King Herod, gumawa kayo ng sarili niyong pathway. Umiwas kayo. And my conclusion, Lord, thank you that is Maggie ay naging Kristiyano na. Every time you encounter Jesus there, your life will never be the same again. Minsan kasi pag tayo nakaka-encounter ng word, parang hindi ganun bigat sa atin. Bakit? The heart that we have ay hindi prepared. Dapat open yung heart natin. Every time tayo nag-worship sa Panginoon, dapat open yung heart natin. So, anong first response mo bago pumunta sa hari? Nakalimutan mo na? Magbibigyan ako ng ano? Kung sino man ang unang makapagpangalan sa akin ng 3 Maggie, bibigyan ko ng prize. I count 5. 1. Abo. Nauna si nanay. Okay. Ano sabi mo? Si? Melchor, Baltasar, Gaspar. Kaspar. Oh, meron kang prize kay Pastora. Si Melchor ay nagre-representative sa Europe. Si Gaspar, representative sa Africa. At si Baltasar ay nagre-represent sa Asia. Biruin ninyo ang lawak ng kanilang sakupan. Kung ito'y mga magi ay na Christian, what do you think? Ibabahagi ba nila yung overjoy nila? I think so. Pag ang isang Christian ay naborn again, hindi mo kayo wala ka ba sa Islam mababahagian sila? Pastora, pag ikaw ay na Christian, alam ko naman, kaya nga pinili kita kasi pagbigay ng Lord sa akin. Alam mo, katulad ka ng Jericho, paikot-ikot lang ako, naghihintay lang ako ng iyong sagot. Para magiba ang aking puso. I mean, kung ikaw ay ang believer, Pastora, pag ikaw ay na Christian, hindi mo ibabahagi si Jesus sa ibang tao. What do you think of these 3 magis na nag-overjoy ang kanilang buhay na nadudoon ang isa sa Europe, nadudoon sa Asia, ang iba naman ay nasa Africa. Do you think na kanilang i-share ko nung kanilang naranasan kay Jesus? Pag ikaw ay nakaranas ng kilos ng Panginoon, nagkaroon ka ng overjoy, na hindi ka mapigilan, nagwawala ka sa stage, magpapalaw ng worship, pag uwi mo sa bahay, anong gagawin mo? Tatahimik lamang? Malaking question mark yan. Pag ikaw ay tumahimik lamang na dito sa simbahan, napakasaya-saya mo. Pagdating sa bahay, napakatahimik mo. Kahit sa school, napakatahimik mo. Malaking question mark. Dahil ang mga tao na naka-encounter kay Jesus, katulad ni Paul, titingnan niya kung ano nangyari kay Paul na experience niya si Jesus, nagkaroon ng overjoy ang kanyang buhay at nakita niya kung paano siya binago ng Panginoon. 3/4 sa New Testament ay kanyang sinulat na nagbago ang buhay ng bawat lugar. Amen. Ilan sa bless with your pastor, no? Sa inyong pastor. Muslim. Tausog. Pero binago ng Panginoon. Amen. Ang lawak ng kanya. Alam mo yung overjoy na meron siya, ibinahagi niya sa ibang tao. Nung nabahagi niya yun sa ibang mga tao, ang mga tao ay nag-response at nag-worship din sa Panginoon. And that's a kind of pattern and model na dapat natin tularan dito sa simbahan na ito. The church needs a worshiper, not entertainer. Hindi lamang tayo pumapalakpak
Pag tayo nag-worship, hindi lamang tayo umiyak ka lang pag nasa simbahan ka, pero paano kung nasa bahay ka? Kaya mo pa rin ba mag-worship? Kaya mo pa rin ba umiyak? Kaya mo pa rin ba lumuhod? Kaya mo pa rin ba? Wow! These baggies are the model. Mga model sila. Sumunod na is, they opened their treasures and presented him with a gifts of gold, frankincense, and myrrh. These gifts, gold, frankincense, and myrrh, were expression of the reverence and understanding of who Jesus is. Doon nila naintindihan kung sino si Jesus. Yung baby na nandun sa sabsaban, bakit nung nakita nila ang stars, doon nila nalaman ang prophecy that there will be a newborn baby to be a king of the Jews. Nagkakaibang hari na habang sila nag-i-study ng mga bituin, nakita nila ang isang bituin, nakakaiba na kumikinang sa lahat ng mga stars, ay siya ay kakaiba. At doon nila natanto na itong stars na ito ay isang hari ng mga hari. At nung makita nila, nung pumunta sila doon kay Jesus, hindi basta-basta ito, gaya sinabi ko sa inyo, hindi basta-basta na gift ito. O kumbaga, makapagbigay ka lang sa regalo ng minamahal mo, puripot ka pa. Gaano ba ka-worth yung iyong pagbibigyan? Ay, ano lang, siguro, toothpaste na lang kasi bagnat siya. Gaano ba ka-worth ang iyong pagbibigyan? The gold represents the kingship of God. Nakikita yun ng mga magi that this child ay isang hari. So I present the gold. Pero gaya sinabi ko, hindi ito ordinary treasure lamang. Itong gold na nirepresent ng magi, ito ay ang gold na hindi nila maibigay sa tunay nilang hari. Only Jesus Christ. Grabe no? Nag-insulto niya sa kanyang hari. Frankincense that symbolize the divinity, the role ni Jesus Christ as a high priest. Yung meditator, God and man. Kung paano si Jesus tumayo bilang isang mediator sa ating lahat para sa hari, para sa nag-create ng mundo. Mere, nakita ng isang magi na itong Jesus na sinasabi nila ay isang tao na magsasacrifice ng buong buhay niya para sa kalahatan. Ngayon, futuristic ba ang kanilang naiisip? Ano ba ang may bibigay mong gift sa hari? Ano ba ang may bibigay mo sa simbahan na ito? Pastor, kasi ano naman, di naman tayo ganun ka, give your best. Ibigay natin yung best natin. Gaya ng sinabi ko, hindi ito ordinaryong gift na nabibili sa Divisoria. O sa palengke. O nabibili sa Ultimart. Dahil nakikita mo ang para sa kanya, pero hindi yung the best. Pag nagbibigay ka ng gift sa minamahal mo, kaibigan mo, boyfriend mo, girlfriend mo, dapat worth ito para sa kanya. Hindi lang yung nahugot mo na lang ibibigay mo. Kailangan bigyan mo ng konting, hindi pala konti, bigyan mo ng meaning. Amen? Amen. Amen. Kung mapapansin mo, lahat ng gift na binigay ng wise men kay Jesus ay nag-speak about the future of Jesus Christ. Hindi na po gaano maglalayo. Pero gusto ko pong basahin sa inyo ang Romans 12 verse 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, I offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is the true and proper worship. Do not conform the pattern of this world, but be transformed by the renewing of the mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Take note,
Pag sinasabing sacrifice, hindi po ito patungkol sa curse. Pag ikaw ay nagsasacrifice, hindi po ito na sinumpa kasi ako ng Panginoon, kailangan ko magdusa. Hindi ka po sinumpa ng Panginoon at hindi ka pinagdudusa ng Panginoon. Kung inyo makikita sa tradisyon natin dito sa Pilipinas, ang dami mga tao na nagsasakripisyo na inaakala nila mapupunta sila ng langit. Mahabagan sila ng Panginoon. Na iniisip nila ng sacrifice is worth para sa kanila. Sacrifice is not a curse and even is not a fruit of your consequences. Pag tayo nagkaroon ng problema o nagkaroon tayo ng kasalanan, ibigyan ng consequences na Lord. Huwag kang mag-isip ng consequences. Mag-isip ka kung paano ka minahal ng Panginoon. Mag-isip ka kung paano ka mamahalin ng Panginoon. Of course, consequences is because of what you do or what you did. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari man ang consequences kung walang nangyayari kasalanan. Tama po ba? Pero those consequences ay hindi man galing man sa Panginoon. But sinabi sa Bible, discipline. That's the right word sa Bible. It's a discipline. Tingnan niyo si Jesus. Sacrifice is a blessing. No? Sacrifice is a blessing. Bakit ko po ba nasabi ng blessing ang sacrifice? Sa lahat ng mga gardin na pinuntahan ni Jesus, only Gethsemane ang kanyang pinili. Bigyan ko yung trivia. Bakit Gethsemane? Ang dami ng napakagandang garden doon sa pupuntahan ni Jesus. Bakit pinili niya ang Gethsemane? Because Gethsemane ay merong tinatawag na puno ng olive tree. Nandoon yung mga fruits, katas. Pag pinres mo ang katas ng bunga ng olive tree, anong lalabas? Olive oil. Ang olive oil ay napaka-importante sa tao at napaka-importante sa panahon ni Jesus. Do you know, pag ikaw ay na-compress, pag ikaw ay na-press, huwag mong isipin na this is a consequences. Kung dumating man yung punto na ikaw ay nasaktan, count it as a blessing dahil gusto ng Panginoon meron magbago sa buhay mo. Amen. Lord to God. Kung si Jesus ay nag-sacrifice, nandito sa Gethsemane, na-press siya. In fact, kaya niya namang sabihin, Lord, ayoko niyan. Maganda na yung buhay ko. Pero ano sinabi niya? Not my will, but your will be done. Nagagawa ba natin yon? Pag sinasabi ng ating pastor na, teka ha, disiplinahin kita muna. Huwag nung isipin na hindi ka na mahal ng pastor. Pag ikaw ay napagalitan, huwag mong damdamin na ikaw ay sinaktan na walang reason. Alam niyo ba bakit pinuprune yung nag-grow? Dito na tayo sa tiyan. Alam niyo ba kung pinupuntahan? Alam niyo ba yung sa tiyan? Bakit pinuprune yung lumalago? Teka, pastor, lumalago naman yan, pero bakit pinuprune pa rin? Bakit? Para sa mas lalong bumunga. Ibig sabihin, kung ikaw ay tinitrain ni pastor, kahit pagod na pagod ka, maging open ka sa training. Dahil yun ang yung pagkakataon na privilege for you to grow. At alam niyo ba, gaya na sinabi ko gabi, the people looking for something na hindi na makikita sa anumang lugar, kundi makikita sa isang Kristiyano. Ano kaya yun? Na meron silang hinahanap, ang buong mundo ay meron silang hinahanap na matatagpuan lamang sa inyo. Ano kaya yun? Bibigyan ko ng prize ang makasagot. Ano kaya yun? Come on! Maturity. Maturity! Dapat dalawa na yung prize mo, ha? Pero kung nauna, sinabi niya sa akin. Maturity! Basta may kamay yun. Alam niyo ba kung bakit? Kung sasabihin natin na
nga, ang hinahanap ng mga ng buong mundo ay pagmamahal. Nangyayari naman yan. Pero hindi stable ang pagmamahal. Kung hinahanap ng tao ay pera, hindi rin stable. Kung hinahanap ay peace, hindi rin stable. Pero ang hinahanap nila, like you that matured in God. Bakit araw-araw ikaw ay pinuprune para ikay lumago? Hallelujah. Hallelujah. It's a blessing for you to grow, discover the other side of your journey. Huwag kang tumingin sa isang side lamang na pinaparusahan ka, sinasaktan ka. Tumingin ka sa another side of your journey. Dahil yung another side of your journey, alam mo na merong ginagawa ang Panginoon sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ata mo yung siya, Pastor. Na-experience ko ni Apostle Paul to, pinagdaan niya ba itong sakripisyo na ito? Nakulong siya, kinamumuhian siya ng ibang mga Pharisee, ng mga Sadducees, binuli siya, na-shipwreck siya, tinutlaw pa siya ng ahas, siniraan pa siya, binugbog pa siya. But what is the result? Gaya na binanggit ko, is about 3/4 na kanyang sinulat ng pagbabago ng buhay ng tao. You are not going to find anybody that's going to be effective Christian more and growing mature without making a sacrifice and without perseverance. Yun po ang totoo. Yan po ang hinahanap ng mundo. Hindi nila mahahanap sa isang tao na ang isang tao ay naging isang Kristiyano na effective, naging isang Kristiyano na nag-grow maturity, na kung wala siyang sakripisyo sa kanyang buhay at perseverance. Hallelujah. Dito na ako mag-end. Oras natin, kakain tayo. Hallelujah. But, iwan ko ito. What are we offer for the next year? Ano ba yung i-offer mo? Alam niyo po ba, lahat tayo ay may mga sarili-sariling baggage. At those baggage, nandoon yung shame, nandoon yung fear, nandoon yung hesitant ka, nandoon yung hindi pagpapatawad sa kapwa, nag-aalangan kasi isang tao, that's baggage. Dinadala mo nung pa to 2022, 2023, 2024, na hindi mo man lang siya mapatawad. Hindi mo binigyan ng pagkakataon na i-let go ang baggage na wag nang dalhin sa 2025. Ano ang may offer natin sa hari? Yung magdadala ka ng baggage. The Lord, I offer my life to you, pero meron kang unforgiveness. Lord, I offer my life to you, pero may dala-dala kang hatred sa iyong kapwa. Pupunta ka sa hari, na Lord, nagbago na ako sa 2025, magbabago na ako, Lord. Pero dala-dala mo pa rin yung hinanakit mo sa iyong kapatid. Na wala kang mapili na kaibigan dahil iniisip mo lahat ng kaibigan na mga nakakakilala mo ay ayaw sa'yo. Iniisip mo agad kung ano magiging future mo. Those are baggage that you don't need to bring it again to 2025. Tapos na yan. Huwag mo nang ibalik pa. 2023, tama na. 2024, tama na. 2025, eto na. Dapat bago na. Bagong buhay, bagong awit, para sa bagong taon. And that's who you are in Christ. Kung dati, no 2024, ay lagi kang late, that is your package. Sa 2025 ay hindi ka na late. Amen ba? Sabi mo sa kanila, huwag ka na maging late
hirap ka mag-tithes at mag-offering, ibahin mo na ang 2025 dahil mas marami pang pagpapala na ghihintay sa iyo sa 2025 kung ikaw ay mag-offering sa Panginoon. Hindi mo kailangan. Dahil ang diablo, nag-iisip na ngayon kung anong pwede niyang gawin sa 2025. Pero, ano sabi ni Jesus? I overcome the world. Pinabaksak ko niyan. Wala na siyang karapatan sa buhay mo. At hindi mo na kailangan dalhin ang bagay siya yan na lagi kang binubulungan ng kaaway, dalhin mo pa yan. Kasi hindi giver yan. Huwag ka rin magbigay. Yan ay hindi mapagmahal yan. Huwag mo rin siyang malit. Leave it! I don't know, church, but there is a word na gusto ko sabihin sa inyo. You are not alone. You are not alone for this year 2025. Dahil ang 2025 ay may nakaabang na pagpapala ng Panginoon na ibibigay sa iyo kung ating makikita ang ating sarili that we have to first give our offering, our gifts to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah! Kung ikaw ay workers at nag-aalangan ka, magiging ganito pa rin ba ako sa 2025? No! Kailangan na upgraded ka na! Kung ikaw ay isang usher, pag nag-welcome ka ng tao, ay God bless po, tuloy po kayo sa ibahin mo na ang 2025. Ano bang gagawin mo, Pastor? Depende rin ng Lord sa'yo. Kung ikaw ay nag-worship, hindi ka na pumapalakpak lang. Ikaw ay katulad ng isang magi na pagdating ng worship, excited ka. Let's all stand up. What should I do now before I enter for the next level? What should I do now before I enter to the next level? Siguro yan ang nagiging isang kaisipan ninyo. Ano bang gawin ko sa susunod kong hakbang sa taon na ito? Alam niyo kung anong gagawin niyo? Wala. Dahil bilang isang Kristiyano na binago ni Kristo, alam na alam mo kung ano ang iyong gagawin. Na dati ay hindi ka naman worshiper, mas lalo kang magiging worshiper. Nung dati ikaw ay hindi ka mahilig makinig ng salita, lagi ka lang nasa likod, ngayon ay nagpupunta ka na sa harapan para makinig ng salita ng Diyos. Hello church, you want to be upgraded. Kung ang cellphone ay nag-upgrade, kung ang inyong kama ay nag-upgrade, kung ang inyong sopa ay nag-upgrade, kung ang mga instrument ay nag-upgrade, kung ang simbahan ay nag-upgrade, huwag kang magpaiwan, kailangan ikaw ay nag-upgrade. Pero isang kanta na gawin natin ito prayer. Alam niyo ba itong kanta na ito? It's about preparation of the heart para sa year 2025. Hallelujah. You have to seek God this time. Hallelujah. Jesus. We are about to enter in the next step. Don't forget the song na magbibigay sa iyo ng revival sa iyong buhay. Lord, prepare me to be a sanctuary,
tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. You are the sanctuary of God, Lord. To be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Lord, believe. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Without instrument, gusto ko maging prayer niyo ito for this coming 2025. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, dapat araw-araw pinapasalamatan natin. This sanctuary, for you. Lord, prepare me. Sanctuary, Holy Spirit, pure and holy. Come on, let's worship. Try and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary. Let's lift up our hands. Come on, let's worship. Prepare me, Holy Spirit, to be a sanctuary. Oh God, the Holy Spirit, pure and holy. Mag-end tayo ng taong ito. Come on. I'll be a living sanctuary. Sabay-sabay po. Kaibigan po yan. Amen. Sanctuary. That's our gifts and offering to God. Bumabalik tayo kung paano tayo unang nakakilala sa Panginoon. Kung paano tayo unang nag-love kay Lord. With thanksgiving, I'll be a living, come on, sanctuary. Kagaya po kanina na pakinggan natin is a personal, my gifts and offering to the King. At alam niyo po ba, ang pinaka-the best natin i-offer ngayon, bagamat may dala kayo kanya-kanyang pagkain at regalo, walang iba yung ating sarili. Amen. Amen. Palakpakan niyo po yung mga buhay kasi kasi nandito kayo ngayon. Amen. Mag-i-end yung taong ito na kahit anumang gawa ng kaaway sa buhay natin, pilit tayo hinihila ng kaaway, hinihila ng sitwasyon, but God is good. We are a more than conqueror. In this world you will have trouble, John 16:23, but take heart and overcome the world. In Isaiah 54,
54 verse 17, no weapon shall form you, shall prosper. Amen? God is good. Amen? And we can proclaim that goodness araw-araw. Amen po ba? More of Him. Amen po ba? More of Him. Lord, our gifts, our offering is our life. When po ba? Sabi, Lord, my gifts and my offering is my life because itingaling sa iyo, Lord. Amen po ba? Alam niyo, pag in-offer niyo yung sarili kay Lord, lahat ng inyong nararamdaman ngayon, you will even receive after magpag-pray that you are healed. You will even receive that you are set free. The bondage, all bondage is gone right now. Amen? Learn to surrender it. Amen po ba? Hallelujah. Ulitin pa natin ito. Come on, mula sa pasimula. Lord, prepare me. Holy Spirit, pure and holy. Amen. With thanksgiving, I will living. Now, habang inaawit nito, sino po ang sa araw na ito na gusto niya? Alam niyo kung paano yung mga bagoy, yung tatlong taong ito, months, ang kanilang ikaw ba malapit mo lang? Alam mo, pwede ko kayo puntahan ngayon upang ipag-pray. But I want to see the TGC family will step. Ito yung time. Kasi ang ating team may gifts and offering. I encourage you to go forward. Go forward. Come on, church. Go forward. Sige, huwag po kayo mayak. Amen. Go forward. Yeah. Amen. Go forward. Hallelujah, Lord. Yes. Okay, nasa confusing. Walang titigil ng pawin. Yes, meron pa po ba? Come on. Lahat mo lang pinagaling ng Lord. Ito na yung time. Thanksgiving po kasi ito eh. Amen po ba? Ito yung Thanksgiving na yung pinagaling ng Lord. Nagimala sa Lord. Praise God. Amen. Meron pa po ba? Amen. This is your reason. Hey, amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede pa forward. Sige po, pwede pa forward now. Pastor Celsa, Pastor Lola. Ayan mo lang. Pag-iis na lang ako ng Diyos. Isang lang. Okay, pwede. Hallelujah. Praise God. God is good. Amen. Yung wala sa likod mo, worship. Yes. Praise the Lord. Your life will never be the same again. Your life will never be the same again. Lord, prepare me. Sige po. Try and with thanksgiving, I'll be your life mo, pinaka-best mong i-over ngayon. Young people, be ready. Hindi ka na pumunta dito para sa Christmas party. Papaguhin ang Diyos sa buhay mo. Come on. With thanksgiving, I'll be ayaw mo yung mga bagoy ngayon. May daladaw tayo kanyang regalo. Takbo, Rockline and Sons and the Mirror. Holy Spirit, hayaan niyo magpilis na ng panginoon ng Diyos. Lahat po mga isahin at lahat.
excited. Moving things. I'll be sanctuary for you. Alam niyo, ang Diyos ay mabuti at tapat. Siyang Diyos ng Himala, Pastora, Brother JB. Bago po mag-end ng year na ito, I sense the Spirit that God is doing great and miracle in this place. Wala sa pasimula. I do believe there's a miracle, provision. Amen. Dakilang Diyos, sinasamba Kita buong puso't lakas at kaluluwa, dakilang Diyos na makapangyarihan. ang mga ibalang kamangha-mangha. Pagalitan sa aking naramdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakilang purihin ka. Dakilang Diyos, sinasamba kita. Buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Ang mga himalang kamangha-mangha. Kagalitan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan. Dakilang purihin kita. Ikaw ang Diyos ng himala, di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala. Kung ikaw man ay may problema sa kidney, ngayon, na matagal mo nang tinitiis yan, every time na ikaw ay tatayo, nasasaktan ka. Pag ikaw ay bumabangon, umaaray ka. Pero sabi ng Lord, I heal you. I heal you. I heal you. I heal you. Tinapos ko na yan sa cross, sabi ni Lord. Pero, huwag mo ulitin kung ano ang iyong naranasan, bakit ka nagkaroon ng ganon. That is another chance of your life na i-expand ng Panginoon. Dahil yung kidney na yan, pag hindi ikaw magiging aware, at kung hindi nakikinig ang iyong puso, malulungkot at masasaktan ang ating Diyos. Bakit? Dahil pinahalagahan niya ang buhay mo. Iilan man sa atin ay nakaranas na sa incident, breakdown financial, lubog na lubog.
at hindi mo alam kung paano umahon. Pumunta ka na sa ibang tao, pero hindi ka pinahiram. Pumunta ka na sa ibang lugar, pero wala kang mahanap. I tell you, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, says the Lord. Huwag mo hanapin ang bagay sa tao. Ang hanapin mo, siya. Kung lubog ka naman dyan, at wala ka na makita kung sino ang lalapitan mo, itaas mo ang iyong kamay at sabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Baon ako sa utang. Nahihirapan akong tumayo. Nahihirapan akong umakbang. Nahihirapan akong lumakad sa aking spiritual na buhay. Dahil iniisip ko na wala na akong kwenta. Pero ang sabi ng Panginoon, may kwenta ang buhay mo. Mahal ka ng Diyos. Palalayain ka ng Panginoon. Palaluwagin ang buhay mo. Ibigyan ka ng pagpapala na higit pa sa iyong iniisip. And that's what God is. Alam niyo ba, minsan ay nagkakaroon tayo ng pagdadalawang isip. Dahil akala natin, napakalayo ng Lord. No. Hindi malayo ang Lord. Nagnegosyo ka, bumaksak, inulit mo, bumagsak na naman. Sinasabi mo, Lord, bakit di ako makapagsimula? Huwag mong hanapin yung way kung paano ka lumago. Ang hanapin mong way, yung will ng Lord para ka lumago. Praise God. Hallelujah. So taken. Jesus. Yung kanta po kanina na, Lord, prepare me to be a sanctuary. Sinulat ko kasi sa Tagalog. Sabi niya, 2025, kahit ngayon, sabi dito, Panginoon, ihanda mo ako maging isang daluyan ng presensya ng Panginoon. Tunay, banal, at totoo. Na maging daluyan ito na ating puso. Kaya nga may word na H-A-R-A-R-R-T. Ang gitna nun is hear at saka ear. Yung ating puso may tainga para makinig sa Panginoon. Kaya hindi po ito po, ang puso na binago ng Diyos na maging daluyan, ihanda mo ako, maging daluyan ng presensya mo. Tunay at banal at totoo. May pasasalamat. Lahat po tayo dumadaan sa pagsubok sa buhay. Pero ito na ating puso, ito na ating buhay. Puso na binago ng Diyos. Maging puno ng pasasalamat sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Siguro ngayon, kabilaan ang mga pagsubok harap kaliwa, harap at sa likod. Pero puno ang puso mo ng pasasalamat. Kasi ang tagumpay hindi nanggagaling sa atin. Ang tagumpay ay pangako ng Diyos. Tunay at banal at totoo, may pasasalamat. Why? Dahil ikaw ay nabubuhay. Di ba ba? May pasasalamat tayo. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary is for you. So nabubuhay tayo para sa Panginoon. Alam niyo ba, meron isang tao, di ko alam kung naririto. Nakikita ko, anong pupuntahan ko dyan? Anong meron dyan na Thanksgiving, bigayan, raffle? Anong mapapala ko dyan? Pero ikaw ay pumunta dito dahil gusto ng Panginoon na maranasan mo ang kanyang pag-ibig. Dahil ang gift na pwede mong makuha, hindi man raffle, dahil masikip pa sa raffle nang i-offer ng Lord sa iyo, yan ay ang eternal life. That is the perfect gift for you. Kung ikaw man ay isang tao na in-invite, kinausap ka na ng Panginoon, iwanan mo kung ano ang iyong pinagdaanan at harapin mo ang 2025 na binago ka ng Diyos.
Iwanan mo lahat ng mga old living dahil pag iniwan mo, merong kasunod na pagpapala na gagawin ng Lord sa buhay mo. Kung ikaw man yan, I want you to repeat after me sa prayer na ito. Praise the Lord. Sabihin mo, Lord, thank you. Naranasan ko ang pag-ibig mo. Ang salita na aking narinig ngayong umaga na ito, na magbigay ng pagpuri at pasasalamat dahil ako'y nagising na nakakahinga pa rin. Naggumising na mayroong buhay pa rin. Lord, maraming salamat sa mensahe. Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Akin ang babaguhin ng aking buhay. Sa 2025, ako ay iyong binago na. Lord, aking iaalay ang aking buhay. Kung ano man ang naranasan kong saya, ay aking maiaalay, aking maibibigay sa aking mga kakilala. In the name of Jesus. Amen. Glory be to God. Amen. Let's seal this. Itong gawain ito ay okay. Palakpakan muna natin ang Lord. Ayan, praise the Lord. Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay dadako na po sa ating tithes and offering. Sa mga hindi pa po nakakuha ng kanilang mga envelope, pwede po natin kunin sa likod sa ating mga ushering ministry. Ayan, antayin lang po natin na makakuha lahat bago po tayo mag-test.
Ayan, buksan po natin ang ating Bible sa Malakias 3 verse 10 to 12. Alam po natin na ito po ay verse na alam na po ng bawat isa. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Dito pa lang po makikita natin na ang 10% talaga, ang tithes talaga ay isang laws and principle ng Panginoon na ibinigay niya para sa atin. Ito po ay command ng Panginoon na yung 10% po natin, ito po ay banal at dapat po itinatabi po talaga natin ito para sa Panginoon. Kapag po itinabi natin yung 10% natin, hindi na po natin ito pwedeng galawin sapagkat ito po ay banal na para sa Panginoon. At na makikita po natin dito na kaya po tayo pinabibigay ng Lord ng 10% dahil gusto po ng Panginoon na tayong lahat ay makaranas ng pagpapala na nanggagaling sa Kanya. Amen po? Amen! Ayaw po ng Lord na maranasan natin na maghirap. Gusto ng Panginoon na tayo pagyamanin. Gusto ng Lord na tayo pagpalain. Kaya ang kailangan lamang po natin gawin ay sumunod at magbigay lamang po tayo ng 10% na nararapat na ibalik natin sa Panginoon. Tuloy po tayo sa verse 11. Sabi po dito, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumungan na nga ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito ay sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakain na manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh ng makapangyarihan sa lahat. At bilang po, yung ating tithes and offering, hindi lang po tayo basta nagbibigay sa Panginoon. Tandaan po natin na ito po ay covering and protection po sa ating mga buhay, maging personal nating buhay at sa ating mga pamilya. Kapag po tayo ay nagiging tapat, nagiging faithful po tayo na magbalik sa Panginoon, ang Lord po yung mag-iingat sa ating mga hanap buhay, sa ating pamilya, na hindi hahayaan ng Lord na matanggal ka sa trabaho na yan. Hindi hahayaan ng Lord na ang pamilya mo ay magkaroon ng sakit at karamdaman. Dahil naniniwala po tayo, ito po ay covering ng Lord para sa ating mga buhay. At mas pinagpapala po ng Lord yung mga tao na nakikita niya nagiging faithful na magbigay sa Lord. Kasi kung kita po tayo ng Lord na tayo ay faithful sa maliit na halaga, sa maliit na bagay, mas lalo po tayong pagpapalain ng Panginoon sa malaking bagay. Bakit? Kasi nakikita ng Lord na faithful ka sa maliit eh. Kaya mas deserve mong pagpalain ng higit pa. Next po, ayun po ay tithes. Next po, ang offering sinasabi po na ito ay mas malaki kaysa sa tithes. Pero hindi po lagi ito usapang pera. Marami po tayong bagay na pwedeng i-offer sa Lord. Kagaya nga po na topic natin kanina, gifts and offering to the Lord. Maaari po natin i-offer yung ating buhay sa Panginoon sapagkat yung ating buhay ay nanggaling lamang sa Lord. Wala tayong ibang dapat gawin kundi gamitin natin yung ating buhay upang maparangalan ang Panginoon. Pwede rin natin ibigay sa Panginoon yung ating oras, yung ating kalakasan, yung effort na maaari natin ibigay sa Panginoon sapagkat tandaan po natin na yung ating kalakasan ay nagmula sa Lord. Dapat gamitin lamang natin ang ating buhay upang laging mabigyang kaluguran ng Panginoon. At yun lamang po, maaari na po tayong magbigay sa Panginoon.
salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa bawat isang anak mo, Panginoon, at tunay na nakikita mo yung aming pagiging faithful sa pagbabalik. Lord, kita mo yung aming puso sa umagang ito, Panginoon. Lord, sa lahat ng mga nagbigay, dalangin namin, Panginoon, na Lord, ibalik mo po ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapalat. Ngunit sa lahat, Panginoon, alam namin na kaya kami nakakapagbigay dahil una-una kaming pinagpala, Panginoon. Lord, wala kaming ibang gustong gawin sa umagang ito, kundi Lord, mabigyan ka namin ng kaluguran, mapangingi ka namin sa umagang ito. At Lord, gusto namin ibalik sa iyo ang lahat ng pasasalamat, Panginoon. Kulang ang salitang salamat sa isang buong taon ng iyong katapatan, Panginoon. Sa isang buong taon, Panginoon, ng iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Marami mang nangyari, Panginoon. Marami pagsubok, Panginoon. At Lord, sa huli nakita namin yung kanindigan mo, Panginoon. Tunay na ikaw ay Diyos sa buhay, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Lord, sa buhay ng mga ngalaga ng mga kaloob na ito, sa buhay ni Sister Lenny, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, maging ang kanyang pamilya, Lord. Pati ang kanyang hanap buhay, i-bless mo, Lord God. At Lord, araw-araw mo po siyang bigyan ng strength, knowledge and wisdom, Panginoon, na ma-discern niya, Lord, kung saan lamang gagamitin lahat ng mga kaloob na ito, Panginoon. Lord, magamit nawa ito sa ikalalago ng iyong ministry dito sa lupa, Panginoon, upang mapalawak pang iyong iglesia, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, hindi pa dito natatapos ang programang ito, Lord. Mangyari nawa ang kalooban mo sa buong araw na ito, Panginoon. At sa iyo namin, Panginoon,